ay nalabasan na ng warrant of arrest. Ganito po yan. Di ba nung naglabas ng tawag dito ng reduction report o redacted report ang ICC sa mga co-perpetrators, napangalanan itong si Bato de la Rosa. Napangalanan itong si Bongo. Halos sabay sila, di ba? So therefore, kung nalabas yung kay Bato de la Rosa, kasabay na rin si Bongo. Bakit? Si Bato de la Rosa ang PNP chief dati. Pero hindi po kumikilos, mga kababayan, ang mga tauhan ni PRRD kung wala si Bongo. Si Bongo ang nakakaalam lahat ng kilos, galaw nitong si Digong dati. So, ako ay naniniwala, mga kababayan, bakit mamaya may sasabihin tayo kung bakit tayo naniniwala kay Trillanes. At even yung mga nasa media ay magsasabi, lahat mga kababayan, sinabi ko na kaagad. Mamaya na pala, bitinin ko muna ng konti. Bilang co-conspirator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity of Murder and Attempted Murder. Ang susunod po ay si Senator Bongo. Eto na. Pero para lang maliwanag, ito ay baka medyo buwan pa ang binibilang natin. Buwan pa Hindi daw. man tiyak kung kailan nakasisiguro si Trillanes na magkakawarrant din si Go. Sabi ni Trillanes, Siyempre, inireklamo hindi si Go niya sa sasabihin ICC dahil nung kung kasagsagan ng kailan. mga extrajudicial killings. Si Go umano ang tagabigay ng reward sa bawat assassination bilang leader umano ng Special Operations Group ng National Death Squad ni Duterte. Ito yung pagbabayad or pagiging accountable. Kung namamayagpag sila, wala silang pakialam sa buhay ng Pilipino. Pero ito na, singilan na ito. Maliban kay De La Rosa at Go, posibleng ma-issuehan din daw ng ICC warrant si dating PNP Chief Oscar Albayalde, sabi ni Trillanes. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ni Go at Albayalde. June Veneracion. Okay, so sinasabi ni Trillanes, mga kababayan, sasabihin na naman na iba, babash na naman ako. Akala ko ba meron na? Siyempre, bakit nila sasabihin? Alam naman natin, mga kababayan, si Trillanes, pag nagsasalita yan na ganyan, may mga pahaging na, meron tong alam. At hindi nito sasabihin kung kailan talaga lalabas. Kasi nga, mga kababayan, confidential yan, di ba? Talagang hindi mo pwedeng ipaalam dahil pag once na pinaalam mo yan, na nandyan na mismo, na lumabas na, mga kababayan, marami na naman magpapapreskon. Marami na naman na tawag dito. Baka mamaya sabihan na naman nila, etong si Bongo, oy, nandyan na yung ano mo, yung warrant of arrest mo. Siyempre, hindi po sasabihin na gano'n, mga kababayan. Kagaya po nang nangyari kay Bato de la Rosa. 'Di ba? Nung nalaman, nabigyan ng kopya itong si Boying Rimulya, sinabi kaagad. Alam niyo, sabi ni Bato de la Rosa, salamat ako kay dating DOJ, kay Ombudsman Boying Rimulya dahil sinabihan mo ako, sir. Tingnan mo sabi niya, sinabihan mo ako, sir. Ganon yung pagkakasabi ni Bato de la Rosa. Salamat, sir, sinabihan mo ako na meron ng warrant of arrest. So, ibig sabihin, siya talaga yung nagpahatid. Mga loko talaga itong mga Rimulya na to. Pero, bakit tayo naniniwala dito kay Trillanes, mga kababayan? Even the media, ganito po ang sinasabi sa bagay na yan. Antonio Trillanes. Pero kasi, in fairness kay Senator Trillanes, yung mga nasabi niya before, totoo nangyari niya yun no? Kasi matagal niya na rin sinabi na meron ng arrest warrant against kay Senator Bato. Kaya nga nagtago di ba, si Senator Bato. Yun ang pinakapruweba sa lahat Oo. Nawala ng 6 na buwan. Nawala ng 6 na buwan, siguro naramdaman niya talaga na mukhang totoo. And ayan na nga, nag-confirm kahapon ang International Criminal Court na merong warrant of arrest. And inamin din ni Senator Bato, inamin din ni Senator Bato sa isang interview at maririnig nyo rin yan mamaya, mga kababayan, na nagpapasalamat talaga siya dito kay Boying Rimulya na si Boying ang nagsabi sa kanya na, sir, meron ka ng warrant of arrest. Kaya biglang-biglang nagtago etong loko-loko na to. Diba? Imbes na, ngayon lang talaga, only in the Philippines tayo nakakita, law enforcers, diba? Kasama yan sa mga nasa executive. Yan si Boying. Pero, sasabihan mo, yung pugante, sasabihan mo yung may mga kaso, parang talagang parehas na parehas sila magkapatid.
Pero mo si Harry Roque, ganun din yung sinasabi ni John Vic. 'Di ba? Kaya ang hirap pagkatiwalaan ng mga Rimulya, guys. Lalo ngayon nakikita natin, hindi kumikilos. At pinagtataka ko nga, para saan yung binigay nyo na sabpina para kay Bato de la Rosa? Para saan yun? Saan ang galing? 'Di ba? Kayo lang ba ang gumawa nyon? Gusto nyo ba na mangyari, kinasuhan nyo si Bato de la Rosa dito sa Pilipinas para merong kaso doon sa ICC parehas para sabihin na gumagana na dito, hindi na kailangan dalin doon sa ibang bansa? Hindi na kailangan dalin sa dahig? Hindi na kailangang imbestigahan ng ICC? Ganun ba yung gusto nyong mangyari? Kasi parang there's something wrong na nakikita tayo sa ginagawa ng magkapatid na to. 'Di ba? Mga kababayan? Ngayon, balik tayo kay Bongo. Siyempre, dahil sinasabi rito, hindi lang tayo, maging yung mga reporter, ay sinasabi talaga na ang katotohanan, ang pruweba, na lahat ng sinasabi ni Trillanes ay nagkakatotoo. Dahil unang-una, si Trillanes po ay isa sa mga talagang lumalakad, kumikilos, para ipaglaban yung mga kababayan natin, para ibigay ang hustisya para sa mga kababayan natin. 'Di ba? Nangako siya na hahabulin ko kayo. Lalong-lalo na aantayin ko kayo na mawala sa pwesto, mawala sa power, at sigurado pananagutin ko kayo. So kung hindi na tayo magtataka, hindi na tayo mabibigla kung bakit itong si Trillanes, kahit anong paninira, marami actually lumalabas ngayon na ninira sa kanya. Si Nebriha, si John Vic, kahit si Bato, at yung iba pa, hindi daw siya member ng PCTC, hindi raw siya member ng ICC, hindi daw siya member ng law enforcer, 'di ba? Hindi raw siya NBI, hindi raw siya CIDG. Pero bakit daw kasama siya sa magsiserve ng warrant? Bilang tao, bilang, 'di ba, yan yung wish mo, ginagrant lang niya yung wish mo. Oh. Ikaw yung humingi niyan Oo nga, nandun tayo. Walang kinalaman, hindi parte ng kapulisan etong si Trillanes, pero ikaw humingi niyan At kung bakit nasa kanya yung warrant, mga kababayan, magtataka ka pa ba? Bakit hahanapin mo pa ang dahilan? Isa si Trillanes sa mga tumulong doon sa mga biktima. And alam mismo natin na si Trillanes ay may connection doon sa ICC. So therefore, siguro siya nga rin ang nagsabi, 'di ba? Siya rin ang nagsabi sa PCTC, huwag niyong ibigay sa DILG yung kopya ng unsealed warrant of arrest para kay Bato de la Rosa. Ibigay niyo yan sa NBI dahil inutil, incompetent yung secretary ng DILG. 'Di ba? Wala tayong mapapala dyan. Kita nyo nga, walang alam itong si John Vic Rimulya. Nagmukhang tanga, nagmukhang sisiw na hindi mo malaman, mga kababayan. Anong nangyari? Pahiyang-pahiya. Paano kasi puro pa preskon? Paano kasi, mga kababayan, puro pa pogi? 'Di ba? Inuunahan lagi yung balita, tawag dito, nagseset kaagad ng expectation. Wala naman nangyayari, laging nasusunog. Wala, sablay. Ngayon, kung si Bongo, mga kababayan, ay meron na ring warrant of arrest, baka sa susunod, isa na rin to sa mga magtatago. Isa na rin, o kaya naman ay isa sa mga magpapakanlong dito sa Senado. Kaya lang, mga kababayan, may mangyayari dito. May mga twist na pwedeng mangyari sa Senado. Lalong-lalo na ngayon ang change of leadership, masyadong manipis. Nung nakaraan, sa pamumuno ni SP Soto, 15-9. 6 ang lamang. Ngayon, 13, 9, and 2. Dalaway naka-abstain. Kung titignan nyo yan, 4 lang ang kalamangan. Pwede pang mag-swing yung ibang mga senador natin sa papanong paraan, mga kababayan. Dahil may kaso itong mga to, si Bongo, si Bato de la Rosa, maaring mabitbit na yan. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano yung mga swing na yan.
Bakit? Ito. Noong nakaraan, mga ka-GPnatics, meron tayong sinasabi na mga pinagmumura nitong si Pulong Duterte. Tama? Kaya itong si Bato de la Rosa napilitang lumabas, mga kababayan. Napilitang lumabas dahil di umano ay pinagmumura ito ni Pulong. Dahil kailangan nilang gawin, o siguro may utang na loob, hindi nila kayang, kumbaga, under sila talaga sa mga Duterte. So nagsakripisyo itong si Bato de la Rosa. Nagalit kasi itong tatlo daw na to, si Joel, si Jinggoy, at itong si Chis Escudero, ayon po kay Pebbles Talaquera, mga kababayan, sila daw talaga ay babaliktad na. So sila, kung babalikan natin, sila po yung sinasabi na mga transactional nitong si si Trillanes na mga pwedeng kumampi para i-impeach si VP Sara Duterte. Okay? Yan yung sinasabi. Kaya lang, nalaman, mga kababayan, dahil nawalan nga ng loob itong mga to, na wala na, pabagsak na tayo. Kasi sa kamera, wala, talagang landslide. Nakita na yung ebidensya laban kay VP Sara. Very overwhelming. Ngayon, itong tatlo nag-iisip. Sige, para mailigtas kayo. Mailigtas natin yung ating mga sarili. Ganyan naman makipagnegosasyon na lang tayo. Ganyan. 'Di ba? Guys, again, huwag kayong mag-isip ng masama. Dahil, natural po yan pagdating po sa politika. Natural na yung mga yan ay magpalit-palit ng kanilang mga kakampi, maglalaglagan para po mailigtas ang kanilang sarili. Ganyan yan. At kung magbe-benefit din naman ang administrasyon, merong ganyan talaga mga usapan. Masyadong malalim ang politika. Kaya wag po kayong sasabihin, ano ba yan? Mga sinasabi mo, GP, parang wala naman sa katotohanan yan. Well, in fact, eto yan Ayaw ko lang sabihin nung nakaraan. Bukod dun sa iba pang senador, marami pa yung minura. Pero puntuhin lang natin ito. Yan. Share ko na lang din sa inyo para mabuo natin yung konteksto. Baka sabihin nung iba dyan ano lang, nanguhula lang tayo. Sabi nung iba dyan gawa-gawa lang natin to. Ito yan, kaya nga galit na galit, etong si Pebbles Talaquera. Ayan. Dahil kay John Vic, pumalpak talaga yung plano, mga kababayan. Ayan. Sabi rito, Pebbles, Bongo, Cheese, Joel, Jinggoy. Tingnan natin, hindi pa tapos ang laban. Loren, isa ka pa. May impeach si Sara o makukulong kayo. Dadagdagan pa natin yan. Magkapatid na Bilyar, pwede kayong makulong. Marcoleta, pwede ka din makulong. 'Di ba? Yan yung sinasabi niya. Pero hindi pala yan yung gusto kong ipakita. Sorry naman. Ayan. Eto yon, mga ka-GPnatics, kinukumpirma ni Pebbles Talaquera yung nakarating sa atin. Panalo sa Congress, pero wala akong post about sa coup sa Senate dahil naghihintay ako ng mangyayari. Totoo yung sinabi ko, galit na galit si Pulong na nagmumura sa GC. Kasi yung mga DDS senators, meron talaga silang GC. Mga kababayan, may GC sila, kasama dun sila Amy. So anong ginawa ng mga ka-allies na senator ni Sara? Nagku sila agad para mapalitan si Tito Sen. Para pag-akyat sa Senado, hindi may impeach si Sara. Wala akong post about sa coup. Tandaan nyo yan. Ang post ko, nagmumura si Pulong sa GC dahil sa tatlong senador. He is pertaining to Cheese, etong si Joel, at itong si Jinggoy. Mga kababayan, babaliktad daw dapat ang tatlong ito. Okay? Papanig po, mga kababayan, dito sa majority. Okay? Tapos pipirma na rin sila, mga ka-GPnatics. Pero may twist Kahit pipirma sila sa Blue Ribbon, magkakaroon ng twist. 'Di ba? Magkakaroon ng twist. Ang mangyayari,
parang ano sila magsasalita na sila at ihuhulog yung mga dapat ihulog, mga kababayan. Kaso, dahil nga babaliktad sila, nalaman ngayon. E di nagpapulong sa GC itong mga to, nagmumura daw di umano itong si Pulong ng todo, maging itong si Sara Duterte. Kaya lang, di ba may palabas mayroong post si Sara na parang wala daw siyang damdamin or feeling sa impeachment. Pero hindi yun totoo, masyado silang nasaktan. Mga kababayan, balikan nyo yung post ni Pebbles, hindi ko lang nakita, pero nandun yon, pinangalanan niya si Cheese, si Jinggoy, at itong si Joel Villanueva na dapat babaliktad. Kaya lang, mga kababayan, dahil nga nagmumura itong si Pulong, galit na galit, mukhang hindi kayang i-refuse ng mga ito. Hindi kayang i-refuse. Takot na takot. Kaya itong si Bato de la Rosa, biglang lumabas. Parang sinabi ata, gawin nyo ang lahat. Lahat-lahat gawin ninyo para hindi ma-impeach ang kapatid ko. Lahat tayo masisira kapag umakyat at natuloy yung impeachment trial sa Senado. Dahil sabi ni Soto ay agad-agad na magkukonvene, agad-agad na magta-trial. Eh di, syempre, takot na takot itong mga to. Kaya si Bato de la Rosa biglang lumabas. Siya ang sakripisyong tupa ngayon. 'Di ba? Sakripisyong tupa. Mga kababayan, sino ang nagkumbinsi sa kanya? Mamaya pag-uusapan natin 'yan. Pero yun po ang dahilan kung bakit itong si Bato de la Rosa ay biglang lumabas. Dahil po 'yan sa impeachment talaga. Dahil po mga kababayan, doon sa change of leadership. Kasi inamin naman ni Bato de la Rosa na talagang nung November 6, nung November na, hindi ko alam kung anong petsa yung nagsabi si Boying Rimulya na meron ng warrant of arrest, talagang natakot na siya. Sabi niya, yung very risky na. So, kailangan ko na magtago dahil ayaw ko na mahuli ako. Pero magtataka kayo, bakit biglang lumabas? Kung doon natakot si Bato de la Rosa, bakit dito hindi siya natakot? Biglang nagpakita. Kasi nga, mga kababayan, they cannot refuse kung ano yung sinasabi. 'Di ba? Kung ano yung mga utos sa kanila, nila Pulong at Sara. Sobrang galit daw di umano ang mga ito na kailangan nilang sundin. So, parang ang dating sa akin, ano to? Diyos talaga yung mga Duterte na kailangan sundin mo pag hindi mo sinunod, yari ka. Ganon. Ilalaglag ka nila. Ganon ang datingan, mga kababayan. Hindi na masyadong pinaliwanag sa akin kung ano yung ginawa o ano ang posibleng gawin dapat nung tatlo. Basta ang alam lang namin is babaliktad itong si Cheesy Jinggoy at itong si Joel Villanueva. Siyempre, di rin sinabi kung ano yung kapalit. So, assumption na lang namin, yung kanilang kaso ay pwedeng mawala. Hindi naman pwedeng monetary. Dahil mapipera naman na yung mga yan. 'Di ba? Mapipera na yan. So, ang naiisip lang namin, assumption talaga namin, kasi hindi talaga tinukoy Ang sinabi lang doon, babaliktad. Babaliktad, mga kababayan. I-impeach nila si VP Sara Duterte. Kaya nga, naglabas na rin ng listahan na sigurado 10. Etong si, si Trillanes, di ba? Naglabas ng 10 kasi kasama yung mga yan. Oh, kasama yung mga yan. Actually, pang ano na nga sila Pang 13 na sana. Pang 13 na sana na magi-impeach kay VP Sara Duterte. Yung 10 plus yung 3. 'Di ba? Kaso ngayon, biglang lumabas si Senator Bato. Kasi yun yung naisip nila na pinapahanap sila ng dahilan. Humanap kayo ng dahilan. Humanap kayo ng paraan kung paano maililigtas si VP Sara Duterte. Otherwise, lahat tayo dito ay mayayari. Lahat tayo dito babagsak ng sabay-sabay. Kaya todo po ang kanilang ginagawa na propaganda, sabay-sabay, ang kanilang na-alerto. Maging yung mga vloggers nila, yung mga kaalyado nila ay naglabas ng mga
kesyo puro paninira, 'di ba si Aimee naglabas ng video at kung ano-ano pa na kesyo si Ombudsman, tinatakot NBI, nananakot dun sa mga kalaban nila, kalaban ng administrasyon. 'Yun ang mga pinaglalabas ng mga ito. Now, puntahan natin mga kababayan, etong issue